Ang lahat po inaan niya, magtitayo at atin pong awitin ng pabungad namin. Pinagpala ka, O Panginoon namin Diyos, Hari ng Sansinuko. Ikaw ang lumikha ng apoy. Ikaw ang lumikha ng mga tanglaw sa langit. Ikaw ang tunay na liwanag. Ikaw rin ang nag-utos sa amin na sindihan ang mga kandila ng Paskwa. O kaibigayang liwanag, dalisay na liwanag mula sa Diyos na walang hanggan, at Yesu Kristo. Banal at pinagpala, habang pinagmamasdan namin ang paglukob ng takip-siling at unti-unting pagkalat ng liwanag sa kadiliman, pinupuri ka namin, O aming Diyos, ang mga anak at Espiritu Santo. Tanging ikaw lamang ang karapat-dapat ang purihin at alayang masasayang himig sa lahat ng panahon. Anak ng Diyos, tagapagbigay buhay, sa iyo ang papuri ng buong sandaigdigan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Bakit po taon-taon ay ipinagdiriwang natin ang gabing ito? Ano po ang ibig sabihin ng ating ginagawa? Anak, sa gabing ito, muli nating sinasariwa ang noong pagligtas at pagpalaya ng Diyos sa atin mula sa lusag na kasalanan at kamatayan, at ang pagbukas ng landas tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang bugtong na anak at ating Panginoon. Sapagkat nung tayo ay may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao.
Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. At ngayong napawalang sala, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya siya ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Kaya buong galak nating simulan ang pagdiriwang ng Paskwa bilang pagpupuri sa Kanya na ating Panginoong Diyos. Magkitayo pong lahat. Purihin natin ang Panginoon. At sambahin magpakailanman. Pinagpala ka, O Diyos, aming Ama, nilikha mo ang pinamahalaan ng buong sansinukob. Pinubayan mo ang kasaysayan ng tao mula sa mga libi sa sandigdigan. Ay hinirang mo ang aming mga magulang at nakipagtipan ka sa kanilang ginawa mo silang iyong bayan at ikaw ang kanilang Diyos. Binigyan mo sila ng batas na naging patnubay nila sa buhay at sa tuwi-tuwi ay nagsalita ka sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ibinigay mo sila sa kanila ang mga araw na libos ng kagalakan at kasiyahan. Itinatag mo ang kapistahan ng tinapay na walang libadura upang lagi nilang masaliwa at madarama ang iyong tapat na pag-ibig. Nagpakadakila ang iyong kaawaan at pag-ibig, O Panginoon naming Diyos. Ang aming mga magulang ay alipin sa Ehipto dulot ng iyong kahanga na pamamaraan. Iniligtas at pinalaya mo sila. Pinatuyo mo ang gitna ng dagat upang makatawid sila mula sa lupa ng pagkaalipin tungo sa lupa na may laya. Dinala mo sila sa bundok Sinai at doon ipinagkaloob mo sa kanila ang iyong kautusan. Pinatnubayan mo sila ng ulap at apoy sa kanilang paglalakbay sa loob ng 40 taon hanggang sa masumpungan nila ang lumang ipinangako mo sa kanila na maging bayan nila. Ito ang gabi ng pagliligtas. Ito ang gabi ng kalayaan. Pinagpala ka, Panginoon naming Diyos. Pinupuri ka namin dahil sa iyong pag-ibig na inihayag mo noong una sa bayang Israel at sa takdang panahon. Inihayag mo sa amin sa pamamagitan ng iyong buktong na anak na sa Jesucristo. Pinagpala, tunay na pinagpala, ikaw na Diyos namin, sapagkat tinupad mo ang iyong mga pangako sa pamagitan ng iyong mga propeta, na ipadala mo ang tunay na Mesiyas na tanging tagapagligtas ng katauhan. Siya ay naging tao tulad natin kay Virgin Maria, upang maging mabuo at mawasak na larawan ng Diyos sa amin dahil sa kasalanan. Ipinagkaloob siya sa amin hanggang sa kamatayan upang kapin para sa amin ang kaligtasan. Sa iyong kapangyarihan, binuhay mo siya ng muli upang kasama niya ay magkapit kami ng buhay na walang hanggan. O Panginoon, kay dakila ng iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ipinadala mo sa amin ang Espiritu Santo, ang aming taga-agapay na siyang magturo sa amin ng lahat ng bagay ay magpapaalaala sa lahat ng sinabi ni Kristo ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Ngunit nakilala namin siya sapagkat siya ay sumasa amin at nanahan sa amin. Ngayong gabi, kami ay taus-pusong nag-aalay ng aming sarili bilang hari ng buhay. Banal at kalugod sa iyo, aming Diyos. At ngayon kami na iyong bayan, ang bagong Israel ay nagtitipon sa iyong banal na harapan upang simulan ang pagdiriwang ng Paskwa, ang gabi ng banal na hapunan. Sa gabi ito, ibinigay ng iyong buktong na anak ang kanyang katawan bilang tinapay ng buhay.
at ang kanyang kamalmahalang dugo bilang pagtitibay ng bagong kasunduan upang ang mundong makasalanan ay mapapanumbalik sa iyo. Ito ang gabi ng huling hapunan. Ito rin ang gabi ng isang bagong kasunduan na si Jesucristo ay mananatili sa amin, tulad ng kanyang pagpapanatili sa iyo. Diyos Ama, kung sa aming pamumuhay ay pagtuturo ay maihayag namin na si Jesus ay ang anak ng Diyos at kami ay laging kalaliman sa kanyang mga utos. Ito rin ang gabi ng pasyon, ang gabi ng pagtanggap sa hamon ng kamatayan sa halamanan ng Iskandami. Ito ang gabi na si Jesus ay pagkakulo sa kamay ng mga kaaway. Ito ang gabi na siya ay nilang sa mukha at pinagsusuko, pinagsasampal at pinatulan ng kamatayan. Ito ang gabi ng pagkakwa ni Pedro kay Jesus na makatlo. Ito ang gabi na iniwan siyang mag-isa ng kanyang mga apostoles. Opo, tunay ngang pinagpala ang gabi ito sapagkat muli po kaming dilipod upang malaya naming may pagdiwang ang kapistahan ng tinapay na walang libadura at muling masariwa ang ginawang pasakit ni Jesucristo para sa aming kaligtasan. Pinagpala ka, Panginoon naming Diyos, Hari ng sansinuko. Ipinagkaloob mo na kami ay maging karapat-dapat na magdiriwang ng Paskwang ito. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
pagkamahalanap nang sa gabing bago siya magbasa ng pagdurusa. Agi siyang nagtatag ng sakramento ng kaniyang katawan at dugo buong kaawaang igawad sa amin. Ang kapakinabangan ito bilang pagulita ng may pasasalamat kay Kristo na aming Panginoon at bilang kaganapan sa kanyang pangako na sa banal na misteryo ito'y makamtan namin ang buhay na walang hanggan. Atin ding isama sa ating mga panalangin ang ating ding mga kapatid, lalo tigit sa panahon ngayon, mga naglalakbay, pauwi sa kanilang mga tahanan, pauwi sa kanilang probinsya. Nawa ay gabayan sila ng Diyos, patuloy na samahan upang makarating sa kanilang paroroonan na manunati at may kaligtasan. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon na buhay na naharik kasama mo at ang banal na Espiritu, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, Kabanata 12, talata 1 hanggang talata 4, at pagpapatuloy sa Kabanata 11 hanggang 14. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ay magiging unang buwan ng taon para sa inyo, at sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat pulo ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o biserong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo-salo sila ng kalapit ng pamilya na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabigkis na kasandalyas at may tangang tungkod, dali-dali ninyong pagkain ito. Ang Pasko ni Yahweh. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao, hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh, lalampasan ko ang lahat ng bahay na makikita ko may pahid na dugo. At walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan sa Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay pagdiriwang ninyo magpakailanman bilang petsa ni Yahweh. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Liwayway
Ang ikalawang pagbasa ay mula sa unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 11, talata 23 hanggang 36. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong din siya ipagkalalo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinom ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Ang ating banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Walhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Bispiras na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahaponan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nang sila ay naghapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutok
ito. Panginoon, sabi niya, diyatat kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking mga kamay at ulo. Ani ni Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit na nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Papuri sa iyo, Panginoong Kristo. Magsiupo po ang lahat.